Bata pa lang nang matagpuan ni Pinunong Anding si Kalia sa isang sapa na nagpapalutang-lutang. Kaya't kinuha niya ito at inalagaan. Minahal na mas higit pa sa tunay na anak. Habang lumalaki si Kalia, hinahasa din siya kung paano manggamot at makipaglaban sa pisikal at spiritual na pamamaraan. Kahit naglipa na ang mga aswang sa kanilang lugar ay matiwasay naman at tahimik ang kanilang bayan dahil sa ginawang kasunduan ng mga babaylan at mga aswang. Pero ang hindi nila alam, palihim pa lang nang bibiktima ang mga aswang na akala nila ay mapagkakatiwalaan. Ang dating tahimik nilang lugar ay naging madugo dahil sa labanan ng dalawang panig nang biglang dukutin ng mga aswang ang kaibigan niyang si Anya upang gawing alay. Nagtagumpay silang supinin ang mga aswang dahil na rin sa tulong ni Nolan na nooy akala nila ay ang siyang namiminsala sa kanilang lugar. Naging mabuti na ang lahat hanggang sa may matuklasan muli si Kalia patungkol sa tunay niyang pagkatao. Matatanggap kaya niya ito? Maikli na lang ang buhay ko rito sa mundo, kaya't ipagkakatiwala ko na sa iyo ang lahat, Kalia. Ano ang pakiramdam ngayong nalaman niyo na ang totoo? Na hindi lahat ng mga malalapit sa inyo ay mapagkakatiwalaan? Hindi nararapat na buhayin ang mga katulad ninyong traidor. Pagpabayaran ninyo ang ginawa niyo sa mga taong matagal na namin pinoprotektahan. Lumaki ako sa poder ng mga respetadong babaylan sa aming lugar. Kumbaga, sila na kasi ang kumupkop at nag-aruga sa akin nang matagpuan nila akong palutang-lutang sa isang ilog. Kaya't lumaki akong hindi kilala ang tunay kong mga magulang. At kung tatanungin niyo ko kung bakit ko nasabi na isang respetadong babaylan si Inang Anding, sila kasi ang namumuno at pumoprotekta sa nasabing baryo laban sa mga nilalang ng kadiliman. Kung babaylan ang tawag sa kanila noong unang panahon, ngayon naman ay tinatawag na silang Surahano. Kumbaga, nasa moderno na kasi tayong kapanahunan. Ang Suruhano at Albularyo ay magkaparehas lamang pero mas mataas ang antas ng mga Suruhano kaysa sa mga Albularyo. Kaya kasi nilang makipagkonekta sa kalikasan at maging sa mga diwata. Tawagin niyo na lamang akong Kalia. Sa mga panahong ito ay matanda na po ako. Kaya masasabi kong swerte ang mga bagong sibol pa lamang sa modernong panahon dahil hindi nila nararanasan ang mga napagdaanan kong hirap noon. At dahil lumaki ako sa poder ng mga babaylan, hindi talaga maiwasan na mapapalaban ako sa mga nilalang na kung tawagin ay aswang. Marunong din akong manggamot katulad ni Inang. Dahil katulad niya, kaya ko ring makipagkonekta sa mga laman lupa at mga engkanto kahit wala akong dugo ng pagiging babaylan. At para na rin mas maunawaan niyo ang ibig kong ipahiwatig, hayaan niyong ikwento ko sa inyo ang buong pangyayari. Ilang dekada na rin ang lumipas. Kanina pa tayo palibot-libot dito sa Patag, Kalia. Pagod na ako. Magpahinga din kaya tayo, no? Kung napapagod ka na, pwede ka naman magpahinga dyan at magpaiwan na lang. Basta ako ipagpapatuloy ko lang ang pagpapatrolya dito sa Patag. Mahirap na, baka umatake na naman ang mga nilalang na yun ngayong gabi. Mambihira naman, no? Sana natulog na lang pala ako buong araw, tsaka nag-araro sa maisan. Kanina ka pa nagre-reklamo. Wala naman nagpupumilit sa'yo sumama sa akin eh. Kaya ko naman magbantay dito ng buong gabi kahit mag-isa. Doon naman nagagalit ka agad. Siyempre hindi ko rin hinahayaan na magbantay ka dito sa Patag ng mag-isa. Ayoko rin mapahama ka. Ay, ewan ko sa'yo. Dami mong alam sa buhay. Si Neo ang nag-iisang lalaking kaibigan ko sa aming lugar. Ang totoo ay tatlo talaga kaming magkakaibigan at magkababata na rin. Yon sina Neo, Anya at ako. Wala kaming tinatagong sekreto mula sa isa't isa. Sabay din kaming tinuruan sa pisikal na pakikipaglaban. Sa panahong ito, kaming tatlong magkakaibigan talaga ang naatasan na magbantay sa Patag dahil nga sa ginawang paglusob ng mga aswang noong mga nakaraang araw. Siya nga pala, Kalia.
Alam mo ba kung anong plano ni Pinunong Anding sa nangyaring pambibiktima ng mga aswang? Di ko pa nga alam eh. Nakikipagpulong lang naman sina Inay Anding sa iba pang mga babaylan. Wala pa akong balita kung ano talagang plano nila. Nababahala na ako sa mga tao dito eh. Ang pinagtataka ko lang, bakit laging sumasalakay at nambibiktima ang mga aswang? Kayong alam naman natin lahat na nakipagkasundo si Pinunong Anding sa Supremo na huwag pumatay ng mga tao. Ano ka ba? Alam mo namang patay ng Supremo, di ba? At kalat na sa buong baryo na iniwan ng Supremo ang sisiw niya sa nag-iisang anak niya. Kaya alam na kung sinong may pakana ng lahat ng to. Huwag lang talaga silang magpapahuli sa akin eh. Oo, kalma lang. Galit na galit ka na naman eh. Mabuti pa umuwi na tayo. Total mag-uumaga na. Antok na ako, Kalia. Inis na nilingon ko si Neo. Malaki talaga ang pagsisisi ko kung bakit pumayag pa akong sumama siya sa akin. Pero habang tinititigan ko ang mukha niya, ay nakaramdam din ako ng awa para sa kanya. Halos papikit na kasi ang mga mata niya. Kaya naman, mabilis akong tumayo mula sa pagkakaupo ko sa isang malaking bato. Oh, tara na, umuwi na tayo. Bukas si Anya naman ang isasama ko. Salamat naman dahil naisipan mo nang umuwi. Antok na talaga ako eh. Babawi na lang ako bukas. Kailangan ko muna ng tamang lakas ngayon. Ay, wag mo nang isipin yun. Naiintindihan ko naman. Tara na. Maiintindihan din naman tayo ni Inang. Babalik na lang tayo dito bukas. Aalamin ko din muna kung anong plano nila para sa mga aswang na sumalakay sa baryo. Hindi ko talaga alam kung anong plano ni Inang. Basta, ang kaisa-isang bili niya sa akin, wag daw akong pumatay ng aswang. Ha? Paano yun? Paano pala kung bigla na lang tayo inatake dito? Alam nga namang hayaan na lang natin silang gawin tayong umagahan. Hindi mangyayari yan, Neo. Magkaiba kami ng prinsipyo ni Inang. Pero sa pagkakataong to, kailangan ko muna siyang sundin dahil hindi ko pa naman alam kung anong plano nila ng iba pang mga pinunong babaylan. Tsaka, alam mo naman, 'di ba, na may mga aswang din na pinoprotektahan si Inang? Hindi na nagsalita pa ang kaibigan ko hanggang sa makauwi kami ng bahay. Halos papasikat na rin ang araw kaya't umidlip muna ako sandali. Tulog pa naman si Inang kaya hindi ko na siya ginising pa. Naisipan ko rin na kinakailangan kong kausapin si Inang patungkol sa plano niya pagkagising ko. Natatakot kasi ako na baka kapag hinayaan ko lang ang gusto niya na huwag pumatay ng mga aswang, sa bandang huli, salakayin kami ng mga ito. Kinabukasan agad ko siyang kinausap pero nawindang ako sa aking nabalitaan. Ano ho, Inang? Pero anong nangyaring may sumalakay kagabi sa patag gayong mag-uumaga na kaming umuwi ni Neo? Yan din ang iniisip ko, Kalia. Paano nangyaring hindi nyo man lang napansin ang presensya ng mga nilalang kagabi? Ito ang unang beses na nangyari ito, Kalia. Pero totoong hindi ko naramdaman ang presensya nila, Inang. Paano nangyari yun? Ilang dekada na rin ang lumipas simula nang mangyari ang kasunduan namin ni Supremo. Pero ngayong binago na ng anak niya ang patakaran namin sa panig ng bawat isa. Mapipilitan akong labanan sila sa abot ng aking makakaya. Bubuo ako ng plano, Inang. Pwede ko naman sigurong kausapin ang grupo ni Tandang Emong na magpapatulong tayo sa kanila. Kahit aswang pa, alam ko na matutulungan nila tayo dahil ibang paniniwala nila sa iba nilang kalahi. Alam ko rin na katulad natin, gusto nila ng katahimikan at mabuhay na parang normal na tao lang. Yan din ang gusto kong sabihin sa iyo, Kalia. Nakausap ko na si Emong kahapon nang gumawa ako ng pagpupulong. Nasabi niya sa akin na tutulong sila sa paglilibot tuwing gabi sa patag upang maprotektahan ang ating baryo laban sa mga kalahi nilang halangang bituka. Napatango na lang ako dahil sa tinuran ni Inang. Kahit papano ay gumaan din ang pakiramdam ko. Habang kumakain ako sa hapag, napapaisip ako at nagtataka kung bakit wala akong naramdamang kakaiba kagabi. Unang beses na mangyari yon sa akin. Dahil katulad sa ibang mga babaylan, may kakayahan din ako sa mga espiritual na aspeto at higit sa lahat, may medalyon din akong tangan na ibinigay pa sa akin ni Inang.
Ilang oras pang lumipas, nanatili lang ako sa bahay dahil si Inang at ang iba pang mga matataas na babaylan ay nagpunta sa patag upang suriin ang nangyaring pag-atake ng mga aswang. Bigla namang dumating si Neo at Anya sa bahay kaya wala kaming inaksayang oras. Agad kaming nag-usap-usap sa mga dapat naming gawin kapag sumapit na ang gabi. Uy, galing ako sa bahay nila Tandang Emong. Narinig kong usapan nila ni Inang na magpapadala din daw sila ng mga tao sa patag mamayang gabi para magbantay. Mabuti kung ganun. Hindi tayo sasama sa kanila dahil hindi ko maramdaman ang presensya ng mga nilalang kung kasama natin sila. Paghahandaan ko to ngayong gabi. At kung mangyari man ulit ang ginawang pambibiktima ng mga aswang, hindi ako magdadalawang isip na tapusin sila kahit labag pa sa habili ni Inang. Uwi na muna ako sa bahay, Kalia. Katulad mo, kailangan ko rin maghanda eh. Kasi hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari mamayang gabi, di ba? Nabalitaan ko kasi na hindi sila basta-bastang mga aswang lang. Narinig ko din kasi ang usapan nila Inang Anding at Tandang Emong kanina na kaya rin pala nila makipaglaban sa pamamagitan ng spiritual na pamamaraan. Yan din ang iniisip ko kanina pa eh. Nagtataka kasi ako kung bakit hindi ko man lang sila naramdaman kagabi. Hindi na nagsalita pa ang kaibigan ko at agad na nagpaalam sa akin para umuwi. Kailangan daw kasi nitong maghanda kaya maging ako ay nakaisip din na mas lalo kong kargahan ng matibay na orasyon ng aking tansong punyal na ibinigay sa akin noon ni Inang. Para kung sakali man na may mangyaring labanan mamayang gabi, hindi ako madedehado. Nang sumapit ang hapon, dumating na sina Neo at Anya. At dahil matanda na si Inang Anding, ay kinakailangan na nitong magpirme sa kanyang kwarto para magpahinga. Binasbasan niya kami ng proteksyon sa gagawin naming pagbabantay sa patag. Bakit pakiramdam ko may kakaibang mangyayari ngayong gabi? Maganda na lang tayo sa kung anumang maaaring mangyari ngayong gabi. Wala na muling nagsalita isa man sa amin hanggang sa magsimula na kaming maglakad. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim nang makarating kami sa patag. Malinaw at matiwasay ang lugar. Maagang nagsasara ang mga kabahayan dahil na rin sa takot na baka bumalik muli ang mga aswang. Alam niyo bang nalaman ko mula kay Tandang Emong na isang uri ng hanago bang mga aswang na sumalakay kagabi at nung mga nakaraang araw? Alam ko. Dahil sinabi din sa akin ni Inang ang patungkol dyan at dun din sa kakaibang kakayahan pa nila. Hindi sila basta-bastang aswang dahil may dugo pala sila ng engkanto at kaya ring makipagkonekta sa mga laman lupa. Kaya naman palang lakas ng loob nila maghasik ng lagim dito sa baryo natin, ano? Pero ang pinagtataka ko lang, Kalia, diba mga hanago bang mga angkan ni Supremo? Hindi ba't isa silang bangkilan? Kaya paano nangyari yun? Isa din yan sa pinagtataka ko, Anya. Isa pa, kahit na kailan, hindi pa natin nakasalamuha ang anak ng Supremo na siyang namumuno sa kanilang angkan. Hindi natin alam. Paano pala kung mas pinalawak pang ng bagong Supremo ngayon ang angkan nila? Maraming uri ang mga aswang, di ba? Magagawa nila mga bagay na gusto nilang gawin. Basta, ang kailangan lang nating gawin ngayon, magmatsyag ng mabuti. Alam niyo naman kung gaano katuso mga nilalang na yun. Pagkatapos kong magsalita ay natahimik na kaming lahat. Nagpatuloy lang kami sa aming paglalakad hanggang sa makarating kami sa paanan ng bundok. Liblib ang lugar na yon kaya doon kami nagmamatsyag. May kakaiba akong nararamdaman sa paligid kaya hindi ako mapakali. Malakas ang kutob ko na may tila ba nagbabadyang panganib. Pumikit at bumigkas ako ng mga buhay na salita. Sinubukan kong tawagin ang gabay ng medalyon na tangan ko. Hindi naman ako nabigo dahil biglang lumitaw sa harapan ko ang isang malaki at maitim na tikbalang. Humingi ako ng tulong dito na kung maaari sana'y sabihin niya sa akin kung may darating na panganib sa gabing ito. Binalaan naman niya ako na may panganib na mangyayari. Sinabi din ito na kung hindi kami magmamadali, maraming mamamatay at magdurusa. Bilisan niyo, kailangan natin magmadali. Paparating na sila. Ano? Anong sabi mo, Kalia? Sinabi ni Batam sa akin na maraming mamamatay ngayong gabi kung mahuli tayo ng dating. Kailangan natin magmadali. Mukhang nagbabalak na rin ang mga animal na yun na mangyanggaw.
Nang, tara, doon tayo sa kabila. Nasaan na ba yung mga inutusan tao ni Tandang Emong? Bakit wala sila rito? Hindi ko rin alam. Baka nasa kabilang lugar sila. Bilisan natin! Agad kaming nagtungo sa sinasabing lugar sa akin ni Badham. Medyo malayo yon, kaya umabot kami ng halos 1 oras sa paglalakad. Malalim na ang gabi at napakatahimik, kaya kahit simpleng mga kaluskos sa paligid ay agad kong naririnig. Agad kaming nagtago para kung sakaling mang may dumating na mga nilalang, hindi nila kami agad mapapansin. Maya-maya pa, bigla kaming nakarinig ng mga pag-angil na nagmumula sa mga nagyayabungang mga halaman at mga puno. Agad kaming nagkubli nang maaninag namin ang mahigit 10 mga nilalang na nasaan yung tao pa dahil na rin sa tulong ng maliwanag na buwan. Agad akong kumilos at akmang susugurin na sana sila, ngunit... Anak nang, wala ka man lang pasabi. Kailangan natin silang unahan. Mag-iingat lang kayong dalawa. Huwag kayong magtira kahit isa sa kanila. Ano? Papatay tayo, Kalia? Bahala ka kung ayaw mong pumatay. E di hayaan mo silang ikaw ang patayin nila at gawing hapunan ngayong gabi. Pero di ba pinagbawal ni Pinunong Anding ang pumatay? Sinabi ko na sa'yo, Neo. Magkaiba kami ng prinsipyo ni Inang. Basta, mag-iingat na lang kayo ah. Huwag niyong hahayaan na masugatan nila kayo. Mabilis akong tumayo at akmang susuguri na sana ang mga nilalang nang bigla na lamang akong magulat dahil nawala ang presensya ng mga nilalang. Naglaho sila na parang bula. Bagay na nagpakaba sa akin. Nasaan na kaya sila, Kalia? Ba't ang bilis nilang nawala? Hindi ko alam. Ang bilis ng mga galaw nila. Ayun, ang bilis na ng tumakbo. Para mga hangin. Susundan natin sila, bilisan nyo. Mukhang papunta sila sa mabahay na lugar. Naku, bakit sila tumakbo papalayo sa atin, Kalia? Bakit hindi man lang nila tayo nilabanan? Hindi na ako sumagot pa sa tanong ni Anya dahil kahit ako man ay wala ring ideya sa nangyayari. Pero isa lang ang masasabi ko, napakalakas nilang mga nilalang. Mabilis ang bawat pagkilos namin. Pero kahit anong gawin naming pagtakbo, hindi pa rin namin naabutan ang mga nilalang na yon. Nang mabigla ako dahil may naramdaman akong kakaiba. Agad kong iginala ang aking paningin sa kabuuan ng lugar. Salamat na rin sa tulong ng mga nagliliwanag na poste, kaya naaninag ko ang bawat sulok ng kinaroroonan namin. Hindi ako mapakali dahil pakiramdam ko'y may nakatitig sa akin. Kinabahan ako dahil kakaibang presensya ang naramdaman ko. Nararamdaman ko na napakalakas nito at hindi basta-bastang mga aswang lamang. Pero agad din kaming naalerto nang bigla na lang kaming nakarinig ng mga angilan sa aming paligid. Kasunod noon ay ang biglang paglabas ng mga nilalang at agad kaming pinalibutan. Teka, hindi naman sila yung hinahabol natin kanina. Oo nga, Anya. Kakaiba din ang presensya nila. Dito lang kayo ah. Alam kong kaya niyong labanan ng mga nilalang na yan. Iwasan niyo lang na mag-ingay para hindi mabulabog ang mga tao dahil mas lalo lang tayo magkakaproblema kay Inang. At kung maaari, katulad nga ng sinabi ko, huwag kayong magtira kung sakali. Ano? At saan ka naman pupunta, Kalia? Hindi lang silang nandito. Naramdaman kong presensya ng mga nilalang na hinahabol natin kanina. Mukhang nandito lang sila malapit sa atin. Pero... May tiwala ako sa inyo. Mag-iingat kayo. Pagkatapos kong sabihin yon ay agad kong nilusob ang 2 nilalang na nakaharang sa daraanan ko. Gamit ang punyal na bitbit ko, mabilis ko siyang sinugod at sinaksak sa ulo. Yun talaga ang punteriya ko dahil doon mas madaling mawalan ng buhay ang mga aswang. Kasunod noon ay ang narinig kong angilan ng mga nilalang. Napatakip pa ako sa aking ilong nang masinghot ko ang mabahong hininga ng isang aswang. Oo nga't hindi ako hihimatayin sa takot, pero mukhang mas hihimatayin pa ako sa baho ng hininga ng mga nilalang na yon. Hindi ito ang unang beses na nakasagupa ko ang mga aswang, kaya baliwala na sa akin ang mga itsura nila. Agad akong naalarma nang makita kong tila ba anino. Ngunit naging napakabilis ng pagkilos nito para siyang hangin na dumaan sa unahan ko. Kaya agad akong tumakbo ng mabilis at sinundan ang aninong yun.
Takbo lang ako ng takbo hanggang sa napadpad ako sa madilim at tahimik na lugar. Bigla akong napaatras nang bumulaga sa harapan ko ang dalawang aswang na may nilalantakang bangkay sa mismong harapan ko. Agad na naagaw ang atensyon nila sa akin at nagmamadaling tumayo at sumugod. Mga walang iya kayo! Ang lakas ng loob niyo mambiktima ng mga tao! Ah! Galit na sigaw ko at mabilis na nilabanan ang mga aswang. Sabay-sabay silang sumugod sa akin pero sa tuwing gusto nila akong saktan ay napapaatras din sila na parabang hindi nila magawang makalapit sa akin. Doon na ako napangisi dahil alam kong mga mahihinang nilalang lang sila dahil natatakot sila sa suot kong medalyon, lalong-lalo na sa mga ginawa kong palipad hangin. Ako ang puputo sa ginawang kasunduan ni Inang sa inyong mga hayop kayo. Akala niyo ba hindi ko kayo magagawang patayin? Pwes nagkakamali kayo. Pagkatapos kong isigaw yon ay mabilis akong kumilos. Ipinadama ko sa kanila ang sakit bago ko sila tuluyang sinaksak sa ulo ng sabay-sabay. Agad silang bumulagta sa lupa nang mapatay ko sila. Mabilis akong lumapit sa bangkay at doon ko lang napagtanto na isa itong dalaga. Pero agad din akong napatayo nang maramdaman ko ang kakaibang presensyang naroon. Agad akong tumayo at iginala ang aking paningin. Doon lang sumagi sa isip ko na parabang sinasadya ng nilalang na yun na dalhin ako sa lugar na ito upang ipakita ang ginawa ng tatlong mga nilalang sa kanilang nabiktima. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Pagkatapos kong sumigaw ay biglang nawala ang presensya na yon sa lugar. Kahit naguguluhan man, agad akong bumalik kung saan naroon ang dalawa ko pang mga kaibigan. At sa pagbabalik ko, nakita kong nakahandusay na ang mga nilalang habang ang dalawa ko namang kaibigan ay sugatan. Mabuti naman okay lang kayo. May bangkay sa unahan. Napatay ko na rin ang gumawa nun sa babae. Ang kailangan na lang nating gawin, pumunta sa bahay ng kapitan para ipaalam to. Walang iya talaga. Nauli na naman tayo. Napatay nga natin sila pero may nawala na naman. Pero ang mahalaga, napigilan natin sila sa pagbabalik nilang mangyanggaw. Teka, ano yun? Agad kaming natigilan nang maramdaman namin ang mabilis na pagdaan na naman ng isang anino sa aming unahan. Agad kaming nagkatingin ng tatlo at mabilis na kumilos upang sundan ang aninong yon. Hala, ang bilis niya! Ano kayang klaseng nilalang ang isang yun? Sa bandaron, nararamdaman kong presensya nila. Agad kaming tumakbo sa mapunong bahagi ng lugar na yon. Doon ko kasi nararamdaman ang presensya ng nilalang na yon na kanina ko pa napapansing sumusunod at nagmamanman sa amin. Pero gayon na lamang ang pagkagulat namin nang makita ang mga nilalang na yon. Bangkay ng aswang na nakahandusay sa tagong parte ng mga nagyayabungan na mga halaman. Oh, anong nangyari? Sino pumatay sa kanila, Kaliya? Hindi ako kaagad nakasagot sa tanong ng kaibigan ko. Dahil maging ako'y naguguluhan na rin. Agad kong inilibot ang paningin ko sa buong paligid. Hanggang sa may makita kong isang matangkad na taong nakatayo, hindi kalayuan mula sa amin. Doon ako natigilan. Hindi ko maaninag ang mukha niya, ngunit kitang-kita ko kung gaano siya katangkad. At sa tindig pa lang nito, alam kong makapangyarihan siya. Bukod pa doon, nalaman kong siya ang taong kanina ko pang nararamdaman. Gusto kong igalaw ang katawan ko ngunit hindi ko magawa. Tila biglang namanhid ang mga kalamnan ko. Ramdam na ramdam ko ang mariin niyang pagtitig sa akin hanggang sa tuluyan na siyang naglaho sa paningin ko. Nagising na lang ako bigla nang maramdaman ko ang ginawang pagyugyug sa akin ni Anya. Hoy! Ano nangyari sa'yo? Okay ka lang ba, Kaliya? Ha? Bakit? Ano bang nangyari? Bigla ka na lang natulala dyan. Kanina pa kita tinawag pero bigla ka na lang nanigas. Ano ba nangyari sa'yo?
Hindi agad ako nakasagot sa tanong ng kaibigan ko. Mabilis na ibinalik ko ang tingin sa lugar kung saan ko nakita yung matangkad na lalaki. Pero gaya nga ng inaasahan ko, wala na siya doon. Hindi ko na sinabi pa sa mga kaibigan ko ang tungkol sa nakita ko. Bakit parang pamilyar sa akin ang mga to, Kalia? Oo nga. Teka, sila ba yung mga pinadala ni Tandang Emong para tulungan tayo magbantay dito? Naloko na. Tama! Diyos ko! Malaking kaguluhan to pag nalaman to ni Tandang Emong. Sigurado maghihiganti sila. At mangyayari na nga kinatatakutan natin na baka tuluyan ang mga libang lugar na to, Kalia. Kailangang malaman to ni Inang at ni Tandang Emong. Umuwi na muna tayo. Hindi natin pwedeng pakialaman ng mga bangkay. Kilala niyo naman si Tandang Emong, hindi ba? Umuwi na kami ng mga kaibigan ko at agad na ibinalita ang nangyari. Kahit gabi na, bumaba pa rin ang patag sina Inang at iba pang mga babaylan. Sa kabilang parte pa ng bundok nakatira ang buong angka ni Tandang Emong, kaya hindi namin alam kung ano ang balita sa kanila patungkol sa nangyari. Ang sinabi lang sa akin ni Inang na siya na raw ang bahala sa lahat. Samantala, nanatiling naglalaro sa isipan ko yung lalaking nakita ko kanina. Alam kong siya ang pumatay sa angkan ni Tandang Emong. Pero ang tanong ay kung bakit hindi nila kami sinasaktan. Sa halip ay para bang tinuturo niya pa sa akin ang mga pangyayari kagaya nung nabiktimang babae. Ako nang gagamot sa mga sugat niyo. Dito na lang kayo matulog dahil malalim ng gabi. Alam kong pagod na kayo. Kahit hindi mo sabihin yan sa amin, talagang dito kami matutulog ni Anya. Dahil may pag-uusapan tayong importante, Kalia. Bukas na natin pag-usapan ang tungkol dyan. Sa ngayon, kailangan ko munang gamutin ang mga sugat niyo. Pero Kalia, alam mo bang sakop ni Tandang Emong ang mga nakalaban namin kanina? Agad akong natigilan sa aking narinig. Aaminin kong hindi ko inaasahan yun. Isa-isa ko silang tinitigan habang inumpisahan kong gamutin ang mga sugat nila. Narinig ko silang sabay na napabuntong hininga. Anong ibig mo sabihin, Anya? Paano nangyaring silang mga nakalaban niyo? Totoo ang sinabi ni Anya, Kalia. Kilala ko sila, kaya alam ko na bibilang sila sa angka ni Tandang Emong. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit tayong kinakalaban nila? Bukod pa ron, ang pinagtataka ko lang, kung bakit biglang nawala yung mga nilalang na sinundan natin kanina. Para bang sila pa mismo yung nagturo sa atin kung nasan yung mga angka ni Tandang Emong. Yan din ang iniisip ko, Kalia. Paano kung sila palang mga nananalasa sa patag nang hindi natin alam? Masama ang bintang, Anya. Ay, hayaan mo. Kakausapin ko si Inang bukas na bukas mismo. At kung totoo man ang naiisip niyo, imposibleng hindi malaman ni Inang at ng iba pang matataas na babaylan ang patungkol dito. Natahimik kaming muli pagkatapos kong sabihin yon. Kapwa kami nag-iisip sa mga bagay-bagay na talaga namang nakakalito. Lalong-lalo na yung tungkol sa lalaking nakita ko kagabi. Tila ba gusto ko siyang makita at makausap upang matanong kung ano ba talaga ang nangyayari. Pero hindi ko naman alam kung paano. Pagkatapos ko silang gamutin ay agad na rin kaming natulog. Kinabukasan maaga silang umuwi sa kani-kanilang tahanan. Habang ako naman ay ginawa ang mga pang-araw-araw kong gawain habang hinihintay ko si Inang. Nang sumapit ang 9:00 ng umaga, dumating na si Inang kasama ang iilan pang mga babaylan. Magpupulong tayong muli mamayang tanghali. Marami tayong dapat na pag-usapan at paghandaan. Tulungan niyo akong malutas ang problemang ito. Matanda na ako. Wala na akong lakas para makipaglaban. Sige na, mamayang tanghali na lamang. Kakausapin ko lang sandali ang anak ko. Agad na umalis nga ang iba pang mga babaylan, habang ako naman ay inalalayan si Inang papasok sa loob ng bahay. Ano na hubang balita, Inang? Kumpirmado ba na mga kasapi na Tandang Emong ang mga aswang na yon? Mga kasapi nga ni Emong ang mga aswang na napatay ninyo. Pero ang problema ay galit na galit siya dahil sa pag-aakalang nag-tridor tayo sa kanya. Ano ang ibig niyong sabihin, Inang? Ito ang malaking problema ang kakaharapin natin, Kalia.
Pinagbibintangan nila tayong nag-traitor sa kanila. Ito na sigurong pangitaing nakita ko na may mangyayaring digmaan sa hinaharap. Pangitain ho, inang? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin may nakikita ka palang pangitain? Magagawan ko pa sana ng paraan kagabi. Hindi pa siya malinaw sa gunita ko, Kalia. Bukas aalis kami kasama ang iba pang mga matataas na babaylan. Pupunta kami sa kabilang bundok upang kausapin si Nolan patungkol sa kaganapang ito. Nolan ba kamo, inang? Hindi ba't siyang nag-iisang anak ng Supremo at ang magmamana ng sisiyo? Delikadong gusto mong gawin, inang. Paano kung mapahama kayo? Kahit matanda na ako, Kalia, kaya ko pa rin makipaglaban kung sakali mang magkagipitan. Basta, aalis kami bukas. Ikaw, dito ka lang sa bahay. Huwag kang aalis. Hintayin mo na lamang akong makabalik. Hindi pwede, inang. Sasama ako sa inyo. Makinig ka na lang sa akin, Kalia. Marami namang kaming pupunta sa kabilang bundok bukas. O siya, sige na. Ayusin mo na lang ang mga kagamitan ko dahil may paparating para magpagamot. Natahimik ako sa sunod na sinabi ni inang. Agad akong pumasok sa pribado niyang silid upang ihanda ang mga kagamitan niya. At tulad nga ng inaasahan, mayroong dumating na mag-anak. Pasan-pasan ni Mang Berting ang anak na dalagita sa likod niya. Habang ang asawa naman niya'y mababakasan ng pag-aalala sa mukha. Agad ko silang pinatuloy sa loob ng bahay. Bilog ang buwan mamayang gabi. Bilisan niyo para magamot agad natin ang batang yan bago pa mahuli ang lahat. Puntahan mo ang iba pang mga babaylan, Kalia. Kailangan ko sila rito. Pagkatapos ay pumunta ka sa mga batang nag-iensayo. Ikaw na munang bahala sa kanila. Oho, inang. Manong Berting, Aling Belen, pakitulungan maigapo si Nadia. Kailangang makuha agad ang itim na mutya sa tiyan niya. Dahil sa sinabi ko ay napahagulgol ng malakas ang mag-asawa. Ganon na lang ang pag-aalala nila para sa dalagitan nilang anak. Ako naman ay agad na kumilos upang tawagin ang iba pang mga pinunong babaylan. Pagkatapos ay agad akong dumiretso sa lugar kung saan araw-araw na nag-iensayo ang mga kabataan. Bawat isa sa kanila ay magkakaibang lakas, lalo pat lahat sila ay may dugong babaylan. Nagtataglay din sila ng kakaibang mga agimat o medalyon. Habang ang iba naman ay may kakayahang makakita ng nakaraan. At ang tanging nakakakita lang ng hinaharap ay si Inang Anding. Oh, nandito ka lang pala. Kanina ka pa namin hinahanap eh. Oo nga, may balita kaming dala, Kalia. Galing kami sa patag. Alam mo bang nagkagulo na ngayon sa baba dahil may mga natagpo ang bangkay? Kailangan natin magpunta sa Patag, Kalia. Mas lalong manganganib ang mga tao doon. Lalo pat kabilugan ng buwan mamayang gabi. Huwag kayong mag-alala. Narinig ko kaninang usapan ni Lola at ng iba pang mga babaylan. Bababa sila sa patag mamayang gabi para tumulong sa pagbabantay. At bukas naman, balak nilang pumunta sa kabilang bundok para kausapin si Nolan. Oh, ano? Si Nolan? Yung bagong Supremo? Naku, delikado yata ang binabalak nila, Kalia. Yan din ang iniisip ko, Anya. Pero kilala natin sila. Hindi tayo dapat matakot. Pero hindi rin dapat na makampante lang. Kailangan natin kumilos. Tama ka, Kalia. Kailangan natin magplano muli para mamayang gabi. At gaya nga ng aming napag-usapan, agad kaming nagplano sa mga dapat naming gawin. Nag-ensayo kami kasama ang mga kabataan doon. Habang nasa ganoon kaming senaryo, hindi pa rin nawawala sa isip ko ang misteryosong lalaking yun. Gusto ko siyang makitang muli at makausap. Marami akong gustong itanong sa kanya pero hindi ko naman alam kung paano. Nang sumapit ang hapon, bigla kaming nagulantang sa aming nabalitaan. Dahil may mga grupo ng mga taong nagpunta sa aming lugar. Humihingi ang mga ito ng tulong dahil sinasapian umano ang karamihan ng mga bata sa kanila. Nakaramdam kami ng panganib dahil alam namin na hindi talaga sinapian ng mga yon. Sa halip, sila ay gustong yang gawin ng mga aswang. Tumulong ka sa panggagamot, Kalia. Lahat kaming mga may matataas na antas na babaylan ay tutungo na sa patag upang gamutin ang mga nayanggaw. Opo, Inang. Tutulong ho ako. Kami rin ho ninyo, Pinunong Anding. Tutulong ho kami sa panggagamot sa patag. Ay, mabuti kung ganon. Sige na, magsikilos na kayo bago pa tayo mahuli. Tayo na, Anya. Neo, hindi tayo dapat mahuli.
Dumiretso na kayo sa may patag. May gagawin lang ako importante. Ano naman ang gagawin mo, Kalia? Alam mo naman na mas delikado ka ngayon dahil mainit ang dugo ni Tandang Emong sa'yo. Kaya kong sarili ko, Neo. Sige na. Tayo na. Mas kailangan ng mga tao ngayon ng tulong natin. Bumaba kami sa patag. Pagdating namin doon, nagkagulo na ang mga tao. Agad namang rumesponde ang mga nakatataas na babaylan upang gamutin ang mga ito. Maging si Anya at si Neo ay agad na ring tumulong sa panggagamot. Agad ko namang iginala ang aking paningin sa buong paligid. Hinanap ko ang presensyang pamilyar sa akin. Hindi ko alam kung bakit kumakabog ng malakas ang dibdib ko at kung para saan ba yon. Basta kinakabahan ako nang hindi ko maintindihan. Ipinagsawalang bahala ko na lang at mabilis na umalis sa lugar. Gusto kong puntahan ang lugar ni Tandang Emong. Gusto ko siyang kausapin at ipaliwanag ang totoong nangyayari. Nang marating ko na ang bukana ng bundok kung saan papasok sa lugar ni Tandang Emong ay papadilim na. Panatag naman ako dahil alam kong kasama ko ang iilang mga gabay ni Inang. Ngunit hindi pa man ako nakakapasok ng tuluyan sa daan papunta sa maliit na pamayanan ni Tandang Emong ay may narinig na akong mga angilan. Nakakakilabot yon at nakakapanindig balahibo. Hanggang sa magulat na lang ako dahil bigla na lamang nagsilabasa na ang napakaraming mga nilalang. Akmang magtatago na sana ako nang magulantang ako dahil may biglang humila sa akin at tinakpan ng mahigpit ang bibig ko. Ramdam na ramdam ko ang bilis niya dahil agad kaming nakakubli. Nagpupumiglas ako hanggang sa mabitiwan na ako nung kung sino man siya. Huwag kang sumigaw kung ayaw mo maramdaman nila tayo. Sino ka ba? Bakit ba palagi ko nalang nararamdaman ang presensya mo? Hindi mo na kailangan pang malaman kung sino ako. Pero hindi ko nagustuhan ang pagiging agresibo mo. Sa tingin mo ba malulutas ng mag-isa ang kaguluhang to kung ikaw mismo ang papasok sa kuta ng mga kalaban? Huwag mo kong diktahan sa kung anong gusto kong gawin. Bitiwan mo nga ako. Kakausapin ko lang si Tandang Emong. Alam kong pakikinggan niya ako. Huwag kang sumigaw kung ayaw mong pagpistahan tayo ng mga hanagob. Agad akong natigilan nang mapagtantong wala na sa paligid namin ang maraming mga nilalang kani-kanina lang. Kaya bigla akong napatayo at mabilis na hinarap ang lalaki. Gayon na lang ang pagkagulat ko nang mapagmasdan ko ang itsura nito. Bumulaga kasi sa harapan ko ang isang matangkad at matipunong lalaki. Mahaba ang buhok, ngunit magulo. Dahil sa nakita ko ay humanga ako sa gandang lalaki nito. Sino ka ba? Ano bang kailangan mo sa akin? Bakit palagi na lang kitang nararamdaman sa paligid ko? Sinusundan mo ba ako? Matagal na panahon na kitang sinusundan pero ngayon mo lang ako naramdaman. Ano? Matagal mo na akong sinusundan? Pero bakit? Ano bang sadya mo sa akin, ha? Gusto lang kitang protektahan laban sa mga nilalang. Nilalang? Alam kong hindi ka tao. Nararamdaman ko rin ang lakas mo, kaya hindi mo ako maloloko. Mabuti na rin dahil nagpakita ka na sa akin ngayon. Marami akong gustong itanong mula sa'yo. Saka na tayo mag-usap. Baka sa susunod na pagkikita natin, may pagtapat ko na sa'yo ang totoo. Sa ngayon, bumalik na muna tayo sa patag. Nagkakagulo na ang mga tao doon. Dahil sa sinabi niya ay bigla akong natauhan. Sinuliyapan ko pa ng huling beses ang lalaki na hindi man lang nagpakilala sa akin. Pero nagulat ako dahil nakatitig pa ito sa akin kaya agad ko ring binawi ang tingin ko sa kanya at kumilos. Mabilis akong tumakbo. Pero agad ding napahinto nang maramdaman ko ang tila ba malakas na hangin na dumaan sa tabi ko. Agad kong sinundan ang lalaki. Mula sa kinaroroonan namin, tinakbo ko hanggang sa patag. Pagkarating ko doon, naabutan ko ang mga taong may daladalang sulo at iba't ibang matutulis na bagay upang gawing sandata mula sa mga nilalang. Habang ang iba naman ay naririnig ko ang sigawan dahil sa takot. Nandito ka lang pala, Kalia. Si Anya nawawala. Ano? Paano nangyaring nawala si Anya, Neo? Hindi ko alam. Kanina habang nakikipaglabang kami sa mga aswang, bigla na lang kaming inatake ng sabay-sabay. Hindi ko napagandaan yung kaya nawala siya sa isip ko.
Sa ako lang napansin na wala na pala siya nang biglang magsiatrasin yung mga hanagob. Mawalang hiya sila. Ang kaibigan ko pa talaga. Kalia, anak, hanapin mo si Anya. Lumitaw siya sa pangitain ko na siya ang gagawing alay sa gabing ito ni Emong. Ano? Nasaan na ho siya pinunungan ding? Mga walang iya silang lahat. Bakit ang kaibigan ko pa? May dugong diwata si Anya. Kaya siyang pinili ni Emong. Dahil sa oras na maisakatuparan nila ang kanilang mga plano, mas lalong lalakas ang kanilang kapangyarihan. Malalaman mo ba kung saan nila dinala si Anya, Inang? Sabihin niyo sa akin. Paniguradong dinala ni Emong si Anya sa kanilang lugar. Wala naman silang ibang pagdadalhan pa sa kaibigan niyo. Sige na, kumilos na kayo bago pa mahuli ang lahat. Marami pang oras bago lumitaw ang buwan, kaya may oras pa tayo. Mag-iingat ho kayo dito, Inang. Babalik ako. At sa oras na makabalik ako, sisiguraduhin kong kasama ko na si Anya. Sasama ako, Kalia. Hindi ka pwedeng pumunta doon na mag-isa lang. Tinanguan ko si Neo. Nagmamadaling umalis kami sa harapan ni Inang. Hindi ako mapakali dahil sa pag-aalala ko sa kaibigan ko. Habang papalayo kami sa patag, pakiramdam ko mabigat ang mga paa ko sa tuwing inihahakbang ko ang mga ito. Hindi nagtagal. Nakarinig kami ng sigawan ng mga taong nagkakagulo. Kitang-kita ko nang magsimulang magliyab ang ilang mga kabahayan. Gustuhin ko mang umatras pero hindi maaari dahil buhay ng kaibigan ko ang nakataya. Walang iya talaga ang matandang yung Kalia. Ilang dekada na rin silang pinoprotekta na pinunong anding laban sa mga tao. Pero ito lang palang igaganti niya sa atin. Kapag may nangyaring masama sa kaibigan natin, Neo, ako mismong papatay sa kanya. Kalia, may oras pa tayo. Pero ang kinababahala ko, tayong dalawa lang ang lulusob sa lugar nila. Gamitin mo ang pagiging dugo mong babaylan, Neo. Humingi ka ng tulong sa mga diwata. Magyang mga engkantong kilala mo. Hihingi na rin ako ng tulong mula kay Batham. Huwag ka mag-alala, Kalia. Pinaghahandaan ko na to kanina nung hindi ka pa dumating. Nakasunod lang sa atin ang mga alaga kong sigbin. Alam kong poprotektahan nila tayo. Aaminin kong gumaan ang pakiramdam ko nang marinig kong sinabi ng kaibigan ko. Takbo na lang kami ng takbo hanggang sa makarating kami muli sa bukana ng bundok kung saan naroroon kami kanina kasama nung lalaki. Hindi na kami nag-aksaya pa ng panahon at agad na pumasok sa nagyayabungang mga halaman. Pero hindi pa nga kami nakakapasok sa mismong bukana ng bundok. Biglang may lumitaw na mga aswang sa harap namin na para bang inaabangan talaga nila ang aming pagdating. Nakadapa sila sa lupa habang tumutulo ang mga laway. At dahil madilim na ang lugar, naaninag ko ang mga mata nilang nagbabaga at tila ba gustong manginain. Ang mga alaga ko na ang bahala sa kanila, Kalia. Huwag mo sayangin ang lakas mo. Kailangan natin yan mamaya. Alam ko, Neo. Tara na, bilisan natin! Dito tayo sa kabila dumaan. Dahil sinabi sa akin ng gabay ko na mas maraming mga hanagob ang nakaabang sa atin sa unahan. Pero malayo pa papasok sa pamayanan ni Tandang Emong, Neo. Masasayang lang ang oras at pagod natin. Mas masasayang ang pagod natin kapag napapalaban tayo, Kalia. Hindi pwedeng masayang ang lakas natin. Baka hindi na natin mabawi si Anya. Kahit sa panaginip, ayaw ko siyang mawala, Kalia. Huwag kang mag-alala. Makukuha natin si Anya. Hindi niya tayo pwedeng iwan dahil hindi mo pa na ipagtatapat sa kanyang totoong nararamdaman mo. Anong... Ay, sus. Mga bata pa lang tayo, alam ko nang may lihim kang pagtingin sa kaibigan natin, Neo. Kaya tara na! Hindi ko alam kung matatawa ba ako o mas maaawa sa kaibigan ko. Bigla kasing umurong ang mga luha nito at napalitan ng pamumula ng mukha. Pero hindi ko napigilan ang mga kamay kong hampasin ang likod niya kaya't napasigaw siya sa sakit. Ganon talaga kaming magbiroan. Nakakatawa lang, hindi ba? Dahil kahit nasa mapanganib kaming sitwasyon ay nagagawa pa rin naming mag-aasaran. Pero kahit ganon pa man, natutuwa ako para sa kanilang dalawa. Alam ko kasi na may lihim ding pagtingin sa kanya si Anya. At dahil babae si Anya, wala siyang ibang magagawa kundi ang maghintay kung kailan magtatapat ng totoong nararamdaman sa kanya si Neo. Nakatayo lang kami habang pinapanood ang mga alagang sigbi ni Neo at ang mga hanagob na naglalaban. At nang makita ko na mas lamang ang panig namin, ay agad na kaming nagpatuloy ni Neo. Patag lang naman ang lugar kaya hindi kami mahihirapan.
At gaya nga ng sinabi sa akin ni Batham, kahit ang liwanag ng buwan na lang ang nagsisilbing ilaw namin ay naaaninag ko pa rin ang maraming mga nilalang na nakaabang sa amin sa unahan. Nasa anyong mga tao lang sila pero may bit-bit na itak ang bawat isa. Mauna ka na, Kalia. Ako nang bahala dito. Sige, pero mag-iingat ka. Hihintayin kita, Neo. Huwag mo na akong hintayin. Bigyan mo muna ako ng oras na mapatay ko silang lahat sa masakit na paraan. Huwag mong hayaan na mahawakan nila ang gwapo mong muka, ah. Tandaan mo, hindi mo pa na ipagtatapat sa kaibigan natin yung nararamdaman mo. Oo na. Umalis ka na dito. Nandito na sila. Sa pagsigaw ni Neo, siya ring sabay-sabay na pagsugod ng mga hanagob. Mabilis akong tumakbo at umiba ng daan. May sumunod sa akin pero agad kong tinawag si Batham. Humingi na ako ng tulong sa kanya. Mabuti na lang at hindi niya ako binigo. Siya ang nakipaglaban sa mga hanagob na sumunod sa akin. Takbo lang ako ng takbo at hindi alintana ang kadiliman ng gabi. Hindi nagtagal ay nakarating na rin ako sa maliit na pamayanan ni Tandang Emong. Pero ang ipinagtataka ko ay kung bakit napakatahimik ng lugar. Agad kong nilibot ang paningin ko sa buong lugar pero walang ibang tao doon kaya pinalot na naman ako ng takot dahil baka pinaglalaruan lang ako ng mga aswang. Hanggang sa magulat na lang ako dahil biglang may lumitaw na isang maliit na batang lalaki sa tabi ko. Agad ko siyang hinila at hinawakan sa kanyang braso. San nila dinala ang kaibigan ko? Magsalita ka kung ayaw mong patayin kong buong pamilya mo. Hindi sumagot ang batang lalaki at nanatili lang itong nakatitig sa akin. Walang emosyon. Nang bigla na lang tumindig ang balahibo ko sa katawan nang makita ko ang nakakakilabot niyang ngisi. Nahuli ka na ng dating. Paniguradong inuumpisahan nila ang ritual ngayon. San nila dinala ang kaibigan ko? Magsalita ka! Malayo! Malayong-malayo sa lugar na to. At paniguradong hindi mo na maaabutan pang buhay ang babaeng alay. Pakiramdam ko, biglang nawala ng lakas ang buong katawan ko nang marinig ko ang tinuran ng bata. Tatanungin ko pa sana ang bata ngunit bigla na lang nawala sa harapan ko at naglaho ito na parang bula. Napamura na lang ako sa isip ko at agad na ipinikit ang aking mga mata. Agad akong bumigkas ng mga orasyon at tinawag si Batham. Hindi ko kaya makipagkonekta sa kanila sa pamamagitan ng isipan dahil wala akong kakayahan. Ordinaryong babae lang ako kaya hindi ko kayang gawin ang mga bagay na nagagawa ni Inang at ng mga kaibigan ko. Pero nagulat ako dahil hindi ko rin siya matawag. Unang beses na nangyari yon, kaya mas lalo akong ginapangan ng matinding takot. Lahat sila abala sa pakikipaglaban. Sumama ka sa akin. Alam ko kung saan nila dinala ang kaibigan mo. Anong ginagawa mo dito? Sinundan ko sila kanina. Alam ko mangyayari mga bagay na to, kaya bilisan mo na bago pa tayo mahuli. Paano ako magtitiwala sa iyo gayong hindi naman kita kilala? Kung gusto mong tumulong, bakit hindi mo nalang pinigilan ng mga kapwa mo aswang na huwag nilang sasaktan ang kaibigan ko? Dahil may batas kaming pinapatupad na hindi kami maaaring kumitil ng buhay sa mga kapwa naming aswang. Pero kung wala kang tiwala sa akin, wala na akong magagawa. Alis na ako. Ha? Hindi! Pasensya na. Pero pwede mo ba akong dalhin sa lugar kung saan nila dinala ang kaibigan ko? Kahit labag sa loob ko na humingi ng tawad ay ginawa ko para sa kaibigan ko. Wala akong tiwala sa lalaking kasama ko dahil hindi ko naman siya kilala. Pero nagulat ako dahil bigla na lamang ako nitong pinasan sa likod niya. Tumakbo siya ng mabilis kaya nanlaki ang mga mata ko. Para kasi kaming hangin sa sobrang tuli ng kanyang pagtakbo. Sa buong buhay ko kahit lumaki ako sa mga tao, mahirap ipaliwanag na totoong nag-exist sa mundo ang mga nilalang na may ganoong klaseng kakayahan. Napakabilis niyang tumakbo. Agad akong natigilan nang napagtanto ko kung bakit hindi ito naaapektuhan sa suot kong medalyon. Maya-maya pa'y naramdaman ko na lang ang bigla naming paghinto. Agad naman ako nitong ibinaba mula sa pagkakapasan ko sa likuran niya. Nandito na tayo. Huwag kang maingay dahil baka mabulabog natin sila. Saang lugar ba to?
Dito sila palagi nag-aalay ng mga babaeng birhen na nabibiktima nila sa patag. Nasa loob sila ng kuweba. Kailangan natin magmadali dahil inuumpisa na nila ang ritual. Hindi! Hindi nila maaring gawing alay si Anya. Pero hindi ko alam kung magagawa ko ba itong mag-isa. Walang magagawa ang lakas sa tapang ko kung halos buong pamayanan ng makakalabang ko. Gustong-gusto ko ang pagiging matalino mo. Huwag ka mag-alala. Nasa paligid lang natin ang mga kasama ko. Naghihintay lang sila sa hudyat ko anumang oras. Bakit mo ba ito ginagawa, ha? Bakit kailangan mo kong tulungan gayong hindi naman kita kilala? Hindi ba't nararapat lang na sa panig ka ng kaliwa kakampi at hindi sa akin? Malalaman mo rin ang sagot ko sa oras na mailigtas natin ang kaibigan mo. Sa ngayon, pagtiyagaan mo muna ako. Napatulala ako nang bigla ako nitong kindatan. Hindi ko tuloy alam kung anong ire-react ko sa mga oras na yon. Pero, ang mas nagpalito sa akin ay ang pagkabog ng malakas ng dibdib ko. Agad akong umiwas ng tingin sa kanya dahil pakiramdam ko'y hinihigop nito ang kaluluwa ko sa uri ng pagtingin niya sa akin. Sinabayan pa ng kakaiba nitong mga mata na parang mata ng isang ahas. Napaatras ako nang bigla na lamang siyang sumenyas. Kasunod noon ay ang biglang paglitaw ng mga kalalakihan na sa tansya ko ay mahigit 20 katao. Nasaan yung mga tao pa naman sila kaya masasabi kong hindi ako nakakaramdam ng takot mula sa kanila. Pero isa lang ang napagtanto ko. Ang mga taong ito ay yung mga aswang na hinabol namin dati ni Anya at Neo. Walang kaduda-duda. Tayo na. Ang kailangan nyo lang gawin ay iligtas ang alay. Huwag kayong pumatay. Pwede nyo saktan pero hindi nyo maaaring patayin. Seryosong wika nito sa mga nilalang na nasa harapan namin. Hindi sumagot ang mga ito at tumango lamang. Habang ako naman ay naguguluhan pa rin. Hindi kasi mawala sa isipan ko ang katanungan kung bakit nila ito ginagawa o kung bakit nila ako kailangang tulungan. Tatayo ka na lang ba riyan? Hindi ka ba papasok sa loob? Saka na lang kita pasasalamatan kapag nailigtas ko ng kaibigan ko. Tayo na. Naunang pumasok ang mga kasama ng lalaki sa kuweba, habang ako naman at ang kasama ko ay nakasunod lang. Habang naglalakad ay bigla akong natigilan dahil may narinig akong sigawan mula sa loob ng kuweba. Sigawan yun na parabang nasasabik. Pero ang mas nakakagimbal pa ay nang marinig ko ang malakas na paghiyaw ni Anya mula sa loob. Mabilis akong tumakbo at inunahan pa ang mga lalaking kasama ko. Agad kong inilabas ang punyal ko at mabilis na bumigkas ng mga orasyong pangkabal sa katawan para kahit papaano ay hindi ako agad madehado. Nang makarating na kami sa loob ng kuweba ay doon ko na lang napagtanto kung gaano ito kalawak sa loob. Dahil na rin sa mga nakasinding sulo na nakasabit sa pader ng kuweba ay naaaninag ko ang daan. Hanggang sa makarating na ako sa pinagdarausan sa loob ng kuweba. Nagtago ako nang makita ko kung gaano karami ang mga tao doon. Natahimik lang ang mga ito habang pinapalibutan nila ang malaking estatwa ng demonyo. Sa malapad na bato nakita ko si Anyang nakahiga habang nakagapos. Sa ulunan niya, nandoon si Tandang Emong habang nakangisi. Akmang susugurin ko na sila nang bigla akong matigilan dahil may humawak sa braso ko at pinigilan ako. Huwag ka magpadalos-dalos dahil kaya nilang labanan ang orasyon mo. Ang mga tauhan ko na ang bahala sa kanila. Nag-iba ang plano. Gawin mo ang lahat para mabawi ang kaibigan mo. Ako na ang bahala sa matanda. At ang mga tauhan ko naman ang bahala sa iba pa. Saka na kita pasasalamatan sa pagtulong mo sa akin ngayon. Mag-iingat ka dahil kakausapin pa kita pagkatapos nito. Ha? Bakit pakiramdam ko mas lalo ko pang pag-iingatan ng sarili ko dahil bigla ako nasabik na makausap mo ako. Ewan ko sa'yo. Mas lumakas ang tawa nito dahil sa pagtataray ko sa kanya. Pagkatapos ay kinumpas niya ang kanyang kamay na parabang nagbibigay hudyat sa mga kasama niya. Nakarinig ako ng hiyawan na pagsugod ng mga kalalakihang kasama namin kanina. Nagkagulo na ang mga aswang.
At doon na nga nagsimula ang labanan ng dalawang panig. Ngayon na, punta mo na ang kaibigan mo. Mag-iingat ka! Pagkasabi ko noon ay mabilis akong tumakbo. Dumaan ako sa gitna ng mga aswang na naglalaban. Hindi ko na iniintindi kung anong itsura ng mga aswang na nasa iba't ibang kaanyuan. Pagkus, mas lalo ko pang binilisan ang pagkilos ko nang makita ko na pinasan ng isang aswang si Anya at balak ng itakas. May mga aswang na nagbalak na kalmutin ako sa pamamagitan ng kanilang matutulis na kuko. Pero sa tuwing lalapit sila sa akin ay tumitilapon sa malayo ang mga aswang. Lumingon ako kung ano ang nangyayari. Ang lalaking kasama ko pala ang gumawa nun. Hindi ko iwinawaglit sa paningin ko si Anya kaya mas binilisan ko pa ang pagtakbo hanggang sa maabutan ko sila. Anya, gumising ka! Huwag mong hayaan na makuha ka nila! Paulit-ulit kong sigaw sa kanya pero nanatiling tila lantang gulay lang si Anya habang pinapasan ng isang aswang. Mabilis kong sinugod ng hampas ang aswang kaya't nabitiwan niya si Anya. Naawa ako para sa kaibigan ko dahil bumagsak ito sa lupa. Akmang lalapitan ko na sana siya nang makaramdam ako ng matutulis na kuko mula sa likuran ko. Mabuti na lang at may proteksyon ako at kargado ng kabal sa aking katawan kaya hindi na naman ako lubhang nasugatan. Mabilis kong sinugod at sinaksak ng bitbit kong punyal ang mga nilalang na humaharang sa aking dinaraanan. Hanggang sa wakas ay malapitan ko na si Anya. Malakas ko itong sinampal sa mukha upang magising. Gumising ka, Anya! Kailangan natin makaalis sa lugar na to bago pa mahuli ang lahat. Kalia, nandito ako para iligtas ka, kaya bumangon ka na dyan para makaalis na tayo. Salamat dumating ka. Mga hayop sila, hindi ko sila mapapatawad lalo na si Tandang Emong. Huminahon ka, kaya mo pa bang sarili mo? Dalian mo na hanggat may nakikipaglaban pa kay Tandang Emong. Ha? Si Neo? Nasaan si Neo kanina? Wala namang masamang nangyari sa kanya, di ba? Ay, kamuntikan ka lang ang ginawang alay pero si Neo pa rin ang nasa isip mo. Pampihirang pag-ibig yan. Tara na! Inalalayan ko si Anya at mabilis kaming naglakad. Ngunit hindi pa man kami nakakalayo, ay biglang lumitaw sa harapan ko ang matandang si Emong. Nakakatakot ang itsura niya dahil nasa anyo siyang aswang. Ngumisi siya sa akin at nagwikang, Hindi niyo makukuha tuluyan ang aming alay sa gabing ito. Hindi kayo makakalayo. Hindi mo na mababawi sa akin ang kaibigan ko! Animal ka! Traitor! Sa tingin mo ba, hindi mauubos ni Inang ang buong angkan mo pagkatapos itong ginawa mo? Diyan ka nagkakamaling matanda ka! Hindi sa lahat ng oras ay nasa baba kami. Sa oras na magtagumpay kami sa pamamagitan ng alay, ay kami na ang mag-ahari sa buong bayan. Lalo akong nagngit-ngit sa sinabi niya. Gusto ko siyang sugurin pero hindi ko magawa dahil natatakot akong makuha nilang muli ang kaibigan ko. Bumigkas ako ng orasyon pero nagulat ako dahil tinawanan lang ako na nakakainsulto ng matanda. Nagwika pa ito na hindi raw tatalab sa kanya ang orasyon ko dahil puno sila ng pangontra. Tama na, Kalia! Mauubos ang lakas mo! Paparating ng ibang mga babaylan. Paniguradong hindi palalagpasin ni Pinunong Anding ang matandang yan. Anya, kumusta bang pakiramdam mo? Kaya mo na bang tumayo mag-isa? Kaya ko ng sarili ko, Kalia. Nakabalik na rin ang gabay ko na pinapahirapan nila. Magsasalita pa sana ako nang bigla kaming natigilan dahil lumitaw sa harapan namin ang isang halimaw na hindi ko mawari kung anong nilalang. Wala itong suot na damit na pangitaas kaya kitang-kita ko ang katawan nitong mabato. Tao ang katawan nito pero ang mukha ay talagang nakakapangilabot. Ngunit ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit kitang-kita ko ang takot sa mga mata ng matandang si Emong. Umalis na kayo rito. Ako nang bahala sa matandang to. Sino ka? Wala na tayong oras para sa mga katanungan mo. Ilayo mo na dito ang alay. Bilisan mo dahil wala na tayong oras.
O sige, tayo na, Anya. Nagmamadali kaming umalis. Akma pa sana kaming pipigilan ng matanda, subalit bigla na lang itong tumilapon sa malayo nang hampasin ng nilalang gamit lang ang isang kamay nito. Kaya naman nakahinga ako ng maluwag dahil may tumulong sa amin. Inilibot ko ang mga mata ko sa buong paligid, pero hindi ko pa rin nakita ang taong hinahanap ko, kaya naman nang hinayang ako. Ang mga hanagob na aswang naman ay mga nakahandusay na sa lupa. Buhay pa naman pero halos hindi na makagalaw dahil sa natamo nilang mga sugat mula sa mga kasama ko kanina. Pagkalabas namin sa mismong kuweba ay siyang pagdating ng mga babaylan na pinangungunahan ni Neo. Nang makita niya kami ay mabilis itong tumakbo papalapit sa amin. Agad na niyakap ng mahigpit si Anya. Okay ka lang ba? Ano masakit sa'yo, Anya? Pinahirapan ka ba ng mga hayop na yon? Okay lang ako, Neo. Huwag ka mag-alala. Ilayo mo muna si Anya dito, Neo. Babalik lang ako sa loob dahil ako mismo papatay sa matandang yon. Ano? Hindi pwede, Kalia. Mapapahama ka lang. Tama si Anya, Kalia. Mapapahama ka lang kaya tayo na. Ipaubaya mo na si Emong sa iba pang mga babaylan. Nakikiusap ako sa iyo, Kalia. Huwag ka nang bumalik pa sa loob. Narinig ko sila nag-uusap kanina. Ikaw daw ang isusunod nilang alay dahil alam nilang birhen ka pa. Nakaplano ang lahat, Kalia, dahil alam din nila na darating ka dahil kinakailangan mo ko iligtas. Ano? Pero... Ngunit bago pa matapos ang sasabihin ko, ay natigilan ako nang maramdaman ko na may masakit na nagmumula sa tagiliran ko. Ang sunod kong naramdaman ay ang paghablot ng matutulis na kuko na bumuon sa likuran ko. Hindi! Kalia! Narinig ko ang paulit-ulit na pagsigaw ni Neo at Anya, habang ako naman ay nakakaramdam ng pag-angat ng katawan ko sa ere. Kinuha ako ng nilalang at mabilis na inilayo sa mga kaibigan ko. Nang mahimasmasan ako, ay doon ko lang napagtanto ang lahat. Kahit masakit ang tagiliran ko, ginawa ko pa rin ang lahat upang makabawi ng lakas. Ubod lakas kong siniko ang nilalang na siyang pumapasan sa akin. Tumama ang siko ko sa may batok niya kaya agad niya akong nabitiwan. Mabilis akong gumapang habang sapu-sapu ang tagiliran ko. Naalerto ako nang makita kong may papasugod pa sa akin. Pero agad ditong tumilapon nang biglang hatawin ng isa pang nilalang na hindi ko mawari kung saan nagmula. Sinenyasan ako nitong tumakas na, kaya mabilis akong tumayo at lakad takbong lumabas ng kuweba. Nagulat ako dahil nadatnan ko doon si Inang at ang iba pang mga babaylan. Diyos ko, Kalia, may sugat ka. Halika na, kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Si Supremo na ang bahala rito. Supremo ho, Inang? Anong ibig niyong sabihin? Bakit nagtanong ka pa? Hindi ba't kanina mo pa kasama ang Supremo, Kalia? Kaya halika na upang magamot na natin yung sugat mo. Pero... Ano ba? Gusto mo bang magpaiwan na lang dito, anak? Mas marami ang nangangailangan ng tulong mo doon sa atin, sa patag. Bakit kasi nagpunta pa kayo rito, Inang? Alam niyo naman na sobrang delikado. Dahil nag-aalala ako sa iyo. Pinakita sa akin ng pangitain ko na kayong dalawa ni Anya ang iaalay nila sa kanilang Panginoon. Mabuti na lang dahil tinulungan tayo ni Supremo. Kaya tayo na, mamaya na tayo mag-usap. Mabilis kaming umalis sa lugar na yon habang akay-akay ako ng ibang babaylan. Habang papalayo kami sa lugar, hindi nawala sa isip ko ang patungkol sa sinabi ni Inang sa akin kanina na di umano'y kasama ko na pala kanina ang Supremo. At doon na nga pumasok sa isip ko ang lalaking yon. Oo, siya nga. Hindi ako pwedeng magkamali na siya nga ang Supremo. Pero ang tanong ko ay kung bakit niya ako palaging sinusundan. Bakit niya ako tinutulungan? Pagdating namin sa patag, tahimik na ang paligid. Wala nang labanan na nagaganap, pero naririnig ko pa rin ang iyakan ng mga taong nasugatan. Ginamot ako ni Inang kaya nagkaroon ako ng oras na tanungin siya patungkol kay Supremo.
Buong akala ko mula nang mamatay ang ama ni Nolan, nang ipinasa nito ang sisiw sa kanyang anak ay tuluyan ang magbabago ang lahat. Nagkamali pala ako dahil mas lalo palang iningatan ng batang yon ang iniwang responsibilidad ng kanyang amang yumao. Nolan ho pala ang pangalan niya, Inang. Pero bakit niya tayo tinutulungan? Nitong mga nakaraang araw palagi ko na lang siyang nararamdaman sa paligid ko, lalo na sa oras na nagbabantay ako sa patag. Siya ang tanungin mo patungkol sa bagay na yan, anak. Siya lang ang may karapatan na sabihin sa iyo ang totoo. O siya, ngayong nagamot na kita, tulungan mo na akong gamutin ang mga taong nasugatan ng mga aswang. Sige ho, Inang. Siya nga pala, sina Anya at Neo ho. Nasaan? Tumutulong din sa panggagamot, kaya tayo nakakaliya. Nasa bahay pala ng kapitan ng gagamot ang mga babaylan. Malawak kasi ang bahay ng kapitan kaya hindi kami nahirapan. Agad akong sinalubong ng yakap ni Anya at Neo nang makita nila ako. Hindi na kami nagsayang pa ng oras at agad na tumulong sa paggagamot. Naawa ko sa mga tao sa tuwing naririnig ko ang kanilang mga daing dahil sa kanilang natamong sugat. Mabuti na lang dahil naagapan ng iba ang ginawang pangyayanggaw. Umaga na nang matapos kami. Dahil sa pagod ko, hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Pero agad din ako napabalikwas nang maaninag ko ang paligid. Nagtaka kasi ako kung bakit napunta ako sa loob ng kwarto ko. Agad akong tumayo pero mabilis ding napaupo dahil bigla akong nakaramdam ng sakit sa tagiliran ko. Ano bang nangyari sa akin? Bakit nandito na ako sa bahay? Ay, mabuti naman gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Bakit ako nandito, Anya? Sa pagkakaalam ko nasa patag pa tayo kanina. Alam mo bang si Supremo naghatid sa iyo hanggang dito? Oh, ang gwapo pala niya, Kalia. Hindi ko alam na magkakilala na pala kayo. Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi ko kilalang lalaking yun. Huh? Talaga ba? Eh bakit sinabi niyo na kayo nang magkasama simula pa lang kagabi? Natutuwa ako sa iyo, my friend. Biruin mo, isang supremong superhero mo. Tumigil ka nga, Anya. Kayo ni Neo, kumusta? Umami na ba siya sa'yo? Natahimik ang kaibigan ko habang pinamumulahan ng pisngi. Kahit halata namang kinikilig ito kaya malakas ko siyang tinulak. Eksakto din naman na biglang pumasok si Neo kaya naman nasalo niya si Anya. Pero imbis na kiligin ay mas nairita pa ako sa tagpong yon. Ay, lumabas na nga kayo dito sa kwarto ko. Nasaan si Inang? Nasa labas, Kalia. Kausap niya si Supremo. Si Supremo? Nandyan pa rin pala siya hanggang ngayon. Ay sus, dalaga na nga ang kaibigan natin, mahal. Mahal? Aba, kailan pa naging kayong dalawa, ha? Ay, huwag ka na nga magtanong, nahiya ako eh. Ewan ko sa inyo, diyan na nga kayo. Lumabas ako ng silid ko at nagtungo sa kusina upang uminom ng tubig dahil bumilis na naman ang pagkabog ng dibdib ko nang malaman kong narito pa rin pala ang Supremo. Lumabas ako ng bahay pero agad ding natigilan nang makita ko ang sabay na paglingon ni Inang at ni Nolan sa akin. Hindi ko tuloy alam kung tutuloy pa ba ako o babalik na lang sa loob ng silid ko. Gising ka na pala, Kalia. Kumain ka na lang dyan kung nagugutom ka, ha? Opo, Inang. Sandali lang ho. Pwede ko bang makausap ang anak niyo, Pinunong Anding? Abay, oo naman. Halika, Kalia, bumaba ka rito. Ako nang maghahanda sa pagkain mo, ha? Kahit wag na ho, Inang. Ako na lang maghahanda mamaya. Hindi pa naman ho ako gutom eh. Siya, sige. Ikaw ang nang bahala. Papasok na muna ako, Supremo. Salamat muli sa ginawa mong pagtulog sa amin, ha? Nalutas ko na rin ang problema. Ay, pwede ko nang iasa ang lahat ng ito sa anak ko. Paniguradong makakapagpahinga na ako ng matiwasay. Wala akong anuman, Pinunong Anding. At katulad ng napag-usapan natin, hindi ko kayo bibiguin. Aaminin kong wala akong naiintindihan sa mga pinag-uusapan nila kaya tahimik lamang akong nakikinig.
Nang tuluyan ng makaalis si Inang, ay saka ko naman binalingan ng tingin si Nolan. Pero agad din akong nag-iwas ng tingin dahil nakatitig na naman siya sa akin. Salamat ha, sa ginawa mong pagtulong sa amin. Wala ka naman. Kung gusto mo magtanong sa akin, umpisaan mo na. Wala ko itatanong sa'yo. Ang gusto ko lang malaman kung bakit mo ginagawa tong lahat. Ilang beses na kitang naramdaman sa paligid ko na parang binabantayan mong lahat ng kilos at galaw ko. Wala lang. Bakit ba tumatawa ka dyan? Mga bata pa lang tayo nung pinagkasundo tayo ni Ama at ni Pinunong Anding. Buong akala ko dati laro lang ang lahat. Pero habang tumatagal, hindi ko na namalaya na tuluyan na palang nahulog ang loob ko sa'yo. Kahit sa malayo lang kita kayang pagmasdan. Ano? Pinagkasundo tayo ng ama mo at ni Inang? Pero bakit? Tao ako at iba ka. Hindi pwede. Hindi pa ba na ipagtapat sa'yo ni Inang mo ang totoo? Totoo? Bakit? Ano ba ang totoo? May kailangan ba akong malaman? Hindi ito nakasagot. At sa halip ay nag-iwas ng tingin. Bigla akong kinabahan sa kung ano man ang maaari kong malaman. Narinig ko na lang na muling napabuntong hininga si Nolan. Buong akala ko na ipagtapat na sa'yo ni Pinunong Anding ang patungkol sa totoong pagkatao mo. Anong alam mo, Nolan? Sabihin mo sa akin ang totoo. Anong alam mo tungkol sa pagkatao ko? Wala akong karapatang sabihin sa'yo ang totoo. Hayaan mong si Pinunong Anding ang magsabi sa'yo ng lahat. Ang mahalaga ngayon ay nakakausap at nalalapitan na kita. Dahil sa sinabi niya ay mabilis akong tumalikod para sana pumasok sa loob ng bahay para tanungin si Inang. Pero nagulat ako dahil nasa likuran ko lang pala siya habang nakatayo ng tuwid at direktang nakatitig sa akin. Hindi ko mabasa ang mukha niya, basta ang alam ko lang, nababasa ko ang pag-aalala nito sa kanyang mga mata. Hindi ko napigilan ang mga luha ko na bigla na lamang umagos mula sa mga mata ko. Patawarin mo ko, anak. Matagal na panahon ko nang alam ang patungkol sa pagkatao mo. Nananalaytay sa dugo mo ang dugo ng isang aswang dahil isang aswang ang ama mo. Ano? Isa ho kong aswang, Inang? Pero bakit? Bakit hindi ako nagbabago ng anyo katulad ng sa iba? Dahil wala kang mutya na galing sa iyong angkan. Isa din yon sa dahilan kung bakit gusto kang gawing alay ni Emong. Dahil nagmula ka sa isang maharlikang pamilyang pinatahin nila. Patawarin mo ko, anak, kung bakit itinago ko sa iyong totoo. Hindi ko alam kung paano ako magsisimulang ipagtapat ito sa iyo. Alam niyo pala kung sinong pumatay sa pamilya ko pero hindi niyo man lang sinabi sa akin ang totoo, Inang. Bakit? Dahil ba iniisip niyo pa rin ang kapakanan ng matandang yon? Kahit alam niyong tinatraidor lang kayo? Huminahon ka, Kalia. Huwag mong sisihin si Pinunong Anding. Kagabi ko lang din nalaman ang lahat dahil sa Emong mismo ang nagtapat sa akin. Dahil sa narinig ko ay bigla akong napaupo sa lupa habang umiiyak. Halos hindi ko matanggap na may dugong aswang pala ako. Ngayon ko lang napagtagpi-tagpi ang lahat, kaya pala mabilis akong makaramdam. Buong akala ko dahil yun sa medalyon na tangan ko, pero hindi pala. Dahil may dugo pala akong aswang. Pagkatapos namin mag-usap ay agad akong bumalik sa kwarto ko. Pinalayas ko na rin si Nio at Anya dahil gusto ko munang mapag-isa. Lumabas lang ako nang makaramdam ako ng gutom. Pero nagulat ako dahil nabungaran ko na naman si Nola na nakahiga sa upuan sa sala. Nakauna nito sa sariling braso habang mahimbing na natutulog. Kahit nakapikit ako, ramdam na ramdam ko pa rin ang mga titig mo. Ha? Ano ba pinagsasasabi mo? Bakit ba dito ka natulog? Umuwi ka na nga sa inyo? Sama mo sa akin. Hindi ka ba natutuwa na makita ako? Umalis ka na. Kararating ko pa nga lang, pinapaalis mo na ako. Hindi ko naman sinabi na pumunta ka dito ah. Sa ano magagawa mo kung gusto kong pumunta dito? Ewan ko sa'yo.
Inis akong tumalikod. Agad na nagtungo sa kusina. Kumakalam na talaga ang tiyan ko kaya naman natitiyak kong mapapakain ako ng marami. Hindi ko na pinansin pa ang lalaki na ngayon ay nakaupo sa harapan ko habang patuloy pa rin akong pinagmamasdan. Mula bukas, susuyuin na kita. Hanggang sa mapapayag na kita maging asawa ko. 2 dekada na rin kaya ako naghihintay sa'yo. Tumigil ka nga! Anong asawang pinagsasabi mo dyan? Lumayas ka nga rito! Tignan mo, ikaw lang ang nakakagawang sigawan ako ng ganito. Tumigil ka na kasi kung ayaw mo masigawan. Shh! Kamaingay. Baka magising si Pinunong Anding. Kumain ka na lang dyan. Dito lang ako. Naiiling na lang ako dahil sa kalokohan ng lalaking ito. Pero sa isipan ko naman ay natutuwa ako. Sadyang mapaglaro talaga ang tadhana. Simula kasi ng araw na yon, halos sa bahay na siya tumira kasama namin ni Inang. Kaya isang araw ay natagpuan ko na lang ang sarili kong nahuhulog na rin sa kanya. Nakita ko ang sobrang galak sa mga mata niya nang maipagtapat ko sa kanya ang totoong nararamdaman ko. Kaya naman, nauwi din kami sa kasalan. Sa ngayon po ay matanda na ako, may mga apo na rin. Masasabi kong napakaswerte ko dahil si Nolan ang napangasawa ko. Sobrang mapagmahal kasi nito, kaya naman tinutumbasan ko rin ang pagpapahalaga niya at pagmamahal. Bata pa